Kasama ho natin ngayon ang National Secretary ng Philippine Trade and General Workers Organization o ng PTGWO para makapanayam natin si Ginoong Darius Guerrero. Sir Darius, welcome po sa El Pueblo Publico at Happy New Year. Si Ryan ito, sir. Magandang hapon, Ryan, at magandang hapon sa iyong mga taga-pakinig at taga-panood sa iyong programa dito. Happy New Year po sa inyo lahat. Happy New Year. Pasensya ka na, Sir Darius, at binungaran namin ang 2026 para makapagtrabaho tayo para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Sir Darius, sa inyo pong level, sa inyo pong antas at sa inyong grupo, habang nandyan si December Gonda nanonood sa atin, paano ba at ano ba ang inaasahan ng mga manggagawa at uring manggagawang Pilipino ngayong 2026? Yung datos na binanggit mo kanina tungkol sa pagiging hopeful ng mga aming Pilipino ay bahagi ng kanyang kultura na napaka-resilient nating mga Pilipino sa kabila ng katotohanan na maging ang ating mga sahod at ang ating mga benepisyo bilang mga manggagawa ay hindi sapat para makabuhay ng isang pamilya. At ito ay patuloy na bumabagsak. Ang purchasing power ng ating mga manggagawa ay patuloy na bumabagsak at naghihikahos ang ating sitwasyon pang-ekonomiya. At ito ay may epekto din sa ating mga pampulitikang kalagayan. So talaga pong sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya, nakita natin kung gaano bumagsak ang dolyar. At ang dami na pong mga kumpanya ang patuloy na nagsasara sa kabi-kabilang mga pangyayari sa ating bansa. At sa mga reforma na hindi na ipapatupad o mga batas na dapat sana ay naisusulong, ay ito po'y naisasantabi ng ating pamahalaan. Yun na nga ang nakakalungkot dito, sir, kasi year in, year out, we have the same concerns, lalo na sa labor sector natin. Sir, ngayon, sa kasalukuyan, ang daily minimum wage na tinatanggap natin, magkakaiba pa rin sa NCR, sa National Capital Region, at maging sa mga regions natin, sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa natin. May mga grupo ho na nagsusulong na dapat tanggalin na natin yung mga regional rates na yan. Kailangan magkaroon tayo ng across-the-board universal minimum daily minimum wage. Ano ho ang reaction niyo dito? Ito po ay isinusulong ng marami. Kasama na po ang aming organisasyon sa pagsusulong na dapat ay magkaroon ng standard na sahod sa buong bansa na sapat na kabuhay. Hindi naman minimum wage lang ang tinitingnan natin dito. Correct. Ayon sa konstitusyon, dapat ay living wage o sapat na nakabubuhay na sahod ang ibinibigay sa mga manggagawa. At meron ho kasing pananaw dito na may maling pagtingin sa creation ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board before. Kasi ginawa ito para daw mahikayat ang investment sa mga rehiyon. Pero at kaninong expense? At the expense of the workers na mas mababa sahod dun, so dun kayo mag-invest. Which is, tingin namin ay hindi dapat na pananaw. Kasi we don't huwag nating hayaan na ang mga manggagawa ay maghilahan pababa para lamang magkaroon ng trabaho dahil hindi ito makatao. Kaya ang panawagan po namin dyan ay magkaroon ng isang standard rate, magkaroon ng proseso at mekanismo kung saan pwedeng i-determine at the national level ang isang sahod na makabubuhay para sa mga manggagawa. Hindi yan wage board na regionalized kung saan meron tayong provincial rate. Hindi po yan makatao dahil ang presyo ng mga bilihin across the board na po. Samantalang ang sahod ay hindi po across the board. Yan na nga, oo. Thank you, Sir Darius, for reminding us that. Kasi kung babalikan nga natin yung mismong provision ng labor code, ang sinasabi nga doon, protect the labor, promote full employment, and ensure equal opportunities. Pero doon pa lang mismo, sabi mo nga kanina, hindi minimum daily wage ang kailangan. Kailangan yung trabaho mo, yung hanap buhay mo, ay nakakabuhay talaga. So,
ano ang proposal ninyo, sir? Tanggalin na natin itong mga regional wage board na ito at magkaroon na ng batas declaring for a unified or across the country na pare-pareho ang sahod. May dalawa pong level na pwede nating tingnan. Actually, tatlo yan. Yung una, pambansang sahod. Ayan. Opo, Pangalawa, pang-industriya na sahod. At yung sa level ng kumpanya kung saan we are always promoting yung primacy ng collective bargaining. So at the enterprise level, at the industry level, and at the national level, it will take several reforms, changes, amendments in the labor code for us to ensure na pag nag-set tayo ng minimum wage at the national level, even if it's the minimum wage, dapat ganun yung cascading niya, national, industry, and enterprise. Opo. Bagamat ito ay sabi nga natin kanina, we started the interview, Sir Darius, pag-asa pa lang natin to, hope pa lang natin ito because there will be other contradictory position to our discussion. Alam natin yan dahil medyo delicate balancing yung ginagawa nga ng pamahalaan. Pero Sir Darius, kayo nga ho matanong natin, habang maraming mga security guards na mga nakatutok sa atin, mga ordinaryong mga factory workers, yung mga mananahi sa Cavite na nanonood sa atin, magkano ba talaga sa tingin ninyo ang kailangang arawang sweldo na makatao, makakabuhay ng pamilya? Alam nyo, matagal na ho namin yung dinidemand sa gobyerno na magkaroon ng batayan para tukuyin magkano ang dapat na sahod na nakabubuhay. Kasi mag-iiba-iba po yan in terms of ano ba yung composition niyan. Pero Correct. sabi namin, kung may standard composition, halimbawa, sahod hindi lamang pang-araw-araw na gastusin, sahod na mayroong provision para sa leisure o pamamasyal, which is bahagi ng ating kultura bilang pamilya. That's correct. Sahod na may provision para sa medical na mga pangangailangan, sa edukasyon. Yun lamang, kahit po yung mga provision na yun, may component tayo sa sahod natin na may sapat na provision na pinaghahandaan natin yung ating kinabukasan. Hindi yung sahod na halos kulang para sa isang araw. Yun ho kasi yung klase ng sahod na meron tayo ngayon. Pag sinabi nating living wage, it does not only speak of everyday sustenance. Correct. It should also prepare for the worker's future. At lalo na yung ng mga anak. Diba? Yung edukasyon ng mga anak, kalusugan ng buong pamilya, Sir Darius. Kalusugan ng buong pamilya, provision para sa leisure. Kailangan yun Bahagi Correct. ng buhay natin na dapat may panahon para mamahinga, mamasyal man lamang ang pamilya. Dapat may provision kasi ang katotohanan po ngayon, yung sahod natin, matapos natin yung sahod, matapos ang 3 araw, ubus na, nangungutang na ho uli tayo. That's correct. Baka nga hindi pa inaabot ng 3 araw. Yung iba nga, Sir Darius, nakasanla pa yung mga ATM nila. Kalakaran na ho yan. Kasi hindi mo talaga maitatawid yung kalahating buwan, yung 15 days na sahod, kung hindi ka magkakaroon ng utang para bayaran mo at kulang uli yung akinsin mo na sasahurin. Sir, 3 aspeto lang, baka lang mawala sa isip ko. Kanina, sabi mo kanina, yung sweldo mo nga, sa totoo lang, hindi makabuhay dahil kung tutuusin, pamasahe mo lang ngayon, panggastos mo pang araw-araw. Yung halimbawa, sa sinusweldo mong 700 pesos a day, 400 doon, naggastos mo na rin para sa pangkain, pamasahe, pambaon. Wala talagang natitira. That's number 1. Pero, sir, maliban ito sa usapin ng pribadong sektor, ang nakakalungkot, ang gobyerno, being one of the biggest employer ng bansa natin, nananatili ang contractualization. Yung mga contract of service at job order positions. Sandamakmak ito, Sir Darius, both in the national and local level. Paano ito dapat tuldukan? Marami nang nangako dito, marami nang nagsabi tungkol dito, pero tila hindi matapos-tapos. That's number 1. Number 2, sa budget natin ngayon, sa ating, ito, sabi, pipirmahan ng Pangulong Marcos sa Lunes, sa January 5, yung ating General Appropriations Act for 2026. Yung unprogrammed fund o budget or appropriation, malaking bahagi nun yung benepisyo at sweldo sana ng mga government workers.
Ano ang reaksyon nyo? Bakit unprogram ito? Ito ba'y tama, legal, makatao? At pangatlo, sir, meron ba talagang mangyayari sa lahat ng ito? Kahit pa mag-ingay, matagal na nag-iingay, pero sabi nga natin, parang wala talagang suntok sa buwan, kapit sa patalim na ang mga manggagawang Pilipino. Sige po, medyo madami-dami yun. Opo. Yung una, tungkol sa mga contract of service at mga job order. Actually, nakakalungkot po yan eh. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa kung sila ay government employees or private sector employees. Dahil ang kinalalabasan niyan, sila ay provider of service provider as an individual. Ngayon, kung service provider sila, lalo na kung nasa agency sila, kasi may mga agencies din po sa gobyerno eh. Hanggang sa ngayon, yung security of tenure nila hindi malinaw. Madami na pong bill na nakalatag sa Kongreso, pero hindi po yan na-aaksyonan at hindi na naipapasa. Pero kailangan na ho talagang tingnan ang status ng tenure ng COS at ng mga job orders. Maliban po doon, nag-uusap tayo ng wage. May mga JO, may mga COS na below minimum wage sa mga probinsya. Correct. Mga local government units, LGUs. hindi sumusunod sa minimum wage. Kung sila ay itinuturing na private sector employees, dapat sumusunod sila sa minimum wage. Kung hindi naman sila private sector employees at sila government employees, dapat kasama sila sa salary standardization. Correct. So, ganun po kakawawa ang ating mga manggagawa sa public sector. At kung ito po ay nakasama ang mga benepisyo sa kanila, salamat naman sa ating budget, pero unprogrammed. Correct. Kailangan nating bantayan yun. Kasi ang dami nating karanasan diyan. Mula pa nung issue ng pork barrel hanggang sa nitong nakaraan na budget tungkol sa mga budget na hindi malinaw kung saan dapat nakalaan. At kung saan kukunin. Opo. So, pero itong sahod at benepisyo ng mga manggagawa sa gobyerno, dapat integral na bahagi ng budget yan. Correct. Taon-taon. Dapat taon-taon meron yan at dapat may sapat na increment. Anong solusyon? Medyo madami po at masalimuot ang problema nating mga manggagawa. Pero isa sa mga dapat nating isinusulong at dapat sinusuportahan ay ang pag-oorganisa ng ating mga manggagawa sa pribado at sa panggobyernong pampublikong sektor. Kasi para magkaroon po sila ng boses, sila din mismo ang pwedeng mag-check sa ginagawa ng kanilang ahensya. Sila din mismo ang pwedeng tumingin kung tingin nila ay may corruption sa ahensya. Kung malakas po ang social movement, government workers, private sector workers, kung malakas ang organisasyon, mas may boses ang mga manggagawa at kaya nating silipin. Hindi yan biglaan, hindi yan kagyat na solusyon, pero sa pangmatagalan, organisado at mulat na mamamayan pa din po ang solusyon sa ating problema sa bansa. Alam mo, Sir Darius, habang nag-uusap tayo, wag na tayong lumayo. May mga kaibigan tayo dito lang sa Calabarzon area, no? 3 tumbling lang from Metro Manila, Rizal, Cavite. May mga contract of service, job order, ang mga local government, 5,000 a month. Pero yung trabahong ginagawa nila, equivalent din doon sa posisyon ng mga regular permanent employees. Pero dahil wala ngang item, walang pondo, kawawat, napipilitang tanggapin na lang nitong ating mga kababayan. And one note pa, Sir Darius, doon sa mga pribadong sektor, sabi mo nga kanina, no, itong mga contract of service na ito, maliban wala sa tenure, itong mga JO, wala ring special benefits ito, wala ring mga health insurance itong mga ito, ano ho? Wala po. Kasi hindi kasama sa budget ng ahensya yan, kung tutuusin. Kasi hindi siya kasama sa plantilla, hindi siya kasama sa budget na for personnel. Ang turing dyan parang parang expense.
So hindi nila yung dadagdagan ng mga benepisyo at dagdag na sahod Oo. higit dun sa nakabudget para dun sa programa o proyekto nila. Kalimitan, talaga hong kawawa dahil hindi lang below minimum. Correct. Wala sa kalahati. Wala sa kalahati ng dapat na sinasahod nila ang kanilang natatanggap. Ang At wala silang benepisyo. Correct. At ang masaklap, Sir Darius, ilan sa mga COS na to, ilan sa mga job orders na ito, ilang taon na nandyan sa posisyon na yan, under the law. Sabi nga natin, it's contradictory kasi dapat, kung ikaw ay paulit-ulit na na-hire, dapat ikaw ay considered permanent na if you are doing a regular function or if you are performing yung trabahong ginagawa ng isang regular employee. Kaya nga po, contradictory yan sa konsepto, lalo na kung i-apply mo yung labor code ng, para sa pribadong sektor. Pero sabi ko nga kanina, nandun sila sa gitna eh. Sinasabi paminsan, pagpabor sa gobyerno, sila ay government. Pero pagkapabor na sila ay private sila. So, hindi natitingnan yung tunay na kalagayan ng mga manggagawang JO at COS. Yun na nga. Opo. Sir, pasensya ka na ha, Sir Darius ha. Yung bang mga, kasi sabi mo kanina, kailangan palakasin pa rin natin at this time and age, 2026 na ngayon, pinag-uusapan pa rin natin yung pagpapalakas sa labor union, sa labor sector. Yan pa rin ang diskusyon natin na dapat siguro by this point in time, nag-flourish na yan. Pero sabi mo nga, marami pa rin mga pagkukulang and gaps. I just wonder, sir, habang nandiyan si Peter Tolentino at itong si Matt Solera at itong si Brian Paul Guerrero na nanonood sa atin, yung karamihan sa mga manggagawa ng mga food chain, ng mga fast food, they render more than 8 hours of services. Yung iba sa kanila, milya-milya na yung oras ng in-overtime, pero imbis na overtime, TY ang nangyayari. Meron bang grupo na magpoprotekta o nagpoprotekta dito sa mga fast food crew na ito, sir? Madami po. Ang pangunahin kasi dito lagi, siyempre, kailangan mong isulog yung mga karapatan mo at maproteksyonan mo yung sarili mo at the level of the enterprise. Kahit sa food chain po yan. Correct. Kaya lang, it will require certain awareness eh. Ano ba yung mga karapatan mo? Alam naman natin na pag lumagpas sa 8 oras yung trabaho, dapat hindi ka OTY. Hindi ka ma-OTY. Dapat may sahod, may dagdag na sahod para sa mga oras beyond 8 hours. Ang nangyayari lang po kasi, sa katotohanan, dahil madami ang takot na mawalan ng trabaho. Ayun na nga, oo. So, sa halip na mag-raise ng voice, magsama-sama at ipamulat sa management ang kanilang mga sitwasyon, ay hindi na ho nila ginagawa dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Ang dahilan na nga ho ng iba, kahit na nga kukunti, basta may kukunti ang sahod, basta may trabaho. Pero kaya may responsibilidad din po yung mga employer na gumanap at mag-comply dun sa mga batas natin. Not for the sake of compliance alone, but for taking care of their people. Correct. Oo. At syempre, sabi nga natin, itong mga ordinaryong manggagawang ito ay may mga pamilya ring sinusuportahan. Sir Darius, maraming salamat po sa inyo at umaasa kami na mananatili kayo at ang inyong grupo na magpapahayag ng inyong mga hinaing, lalo na pagdating sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino ngayong 2026, sir. Panibagong taon po ito at ito po ay panibagong taon na tuloy-tuloy ang kampanya namin para sa makataong sahod at sa regularisasyon ng mga contractual na mga manggagawa sa pribado at sa publikong sektor. Salamat po. Magandang God bless to you po, Sir Darius, at sa inyo pong pamilya at sa buong Philippine Trade and General Workers Organization. Yan po mga ka-El Pueblo, si Ginoong Darius Guerrero.